Umabot na sa 2,928 chikungunya case ang naitala ng Department of Health sa buong Pilipinas. Ito ay ayon sa latest chikungunya data na naitala noong December 16, 2023. Tulad ng malaria, dengue at Zika virus, ang chikungunya ay isang viral disease na nakukuha kung ang isang tao ay nakagat ng infected mosquito na Aedes aegypti at Aedes albopictus. Based sa 5-year data, ang chikungunya case ay tumataas tuwing rainy season mula buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. Pero ayon sa DOH, magpasa hanggang ngayon ay patuloy na inaitatala ang kaso ng chikungunya. Sa katunayan, naitala ang 51 chikungunya case noong November 19 to December 2, 2023. Kaya't pinag-iingat pa rin ng DOH ang lahat sa chikungunya na magpasa hanggang ngayon ay umaatake. At para mas maintindihan natin ang usaping chikungunya, this morning makakasama po natin ang infectious disease specialist na si Doc Ray Salinel. Welcome back, Doc Ray! Nice to see you again. Ang sarap ng umaga pag magaganda yung mga kasama. Ay, salamat po. Parang akong kinagat na lamok. Ay! Wow, Doc! No! Huwag sana yung Aedes aegypti Ayan, at Aedes aegypti, albopictus. Yun, Ayan. albopictus. Yan yung lamok na may bitbit ng virus na both dengue and chikungunya. So hindi mo alam kung sino dyan sa mga lamok na yan may bitbit na dengue, sino dyan na may bitbit na chikungunya. So kinakailangan talaga mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa lahat ng kagat. Oo, kasi nga medyo umuulan-ulan pa rin, di ba? Araw, marami pinamumugaran yung mga lamok, lalo na sa mga bahay ninyo. Kaya dapat mag-ingat tayo. Medyo kapansin-pansin, no, Doc? Kasi usually, rainy season natin pinag-uusapan itong mga ganitong klaseng sakit. Pero ngayon, Enero pa lamang, pinag-uusapan na natin. Actually, all year round naman. All year round may chikungunya, all year round naman po may dengue. Nagkakataon lang po na mas marami kasing namumuhay o nagmumultiply na mga lamok kasi nga yung breeding ground time na tag-ulan. Okay? Pero syempre hangga't merong mga stagnant water, okay? Yes. May mga masukal o imburnal na ano diyan, pamumugaran 'yan ng mga lamok. So magta-thrive sila diyan. So yun nga lang, kung hindi ka malinis sa iyong paligid, nandoon siya lagi. Doon sa lugar na yun. Ito ay isang outbreak na nag-start sa Tanzania back in the days. Paano naman natin nakaroon dito sa Pilipinas yung ganun? Actually, meron na tayo niyan. Hindi nga lang masyado na pag-uusapan kasi sometimes yung ibang doctor kasi nami-misdiagnose din. Okay? Because typically, pagka viral infection kasi, magkakamukha sa umpisa eh. No? May Ano yung lagnat, sintomas yun? masakit ang ulo, may konting ubot-sipon, masakit ang kalamnan, walang ganang kumain, ganun. So hindi mo alam kung flu. Oo. Pwede Akala mo flu, di ba? Baka akala mo pa nga, COVID eh. Di ba? So until such time na talagang maglalabas pa ng iba pa mga signs and symptoms, doon mo lang siya malalaman. Okay. Di ba? Kailan natin malalaman, Doc, na without a doubt, chikungunya tong Nararanasan ng isang patient. ang nararanasan natin? Kinakailangan talaga may high index of suspicion din yung medical doctor. Okay? May high Dapat index siya, of suspicion. suspicious. Kailangan Dapat talaga, Doc, siya, tamang hinala ang meticuloso siya doctor. pagdating sa ganon. Okay? Kasi usually, pagka ang incubation period kasi about 3 to 7 to 12 days. Okay. No? From the time you were bitten. Kinagat ka, okay, magmumultiply yan, hindi magpapakita ng mga pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, masakit ng May fever ba, Doc? body aches po, may lagnat, okay? Tapos lalabas ngayon yung masakit yung joints. Ayun na. Ayan na. Doon Masakit na yung nagkakaiba joints. Parang pati bones mo parang masakit. Yung upper back mo parang napakasakit. Pero Doc, may sintomas din ng flu Totoo yan. yun. At biglang lalabas ngayon yung mga rashes. Doon Akala tayo sa ng ibang rashes. doctors, tigdas yan. Ay! Tigdas yan. Okay. Kaso kung kasi laki na natin, laki damulag na tayo, nagkatigdas ka, ngayon ka pa magkakatigdas, dapat noon pa. Diba? Oo, nung bata doon pa. na, pagka naiwan yung rashes tapos yung joint pains, most likely yon Chikungunya. Tapos, Ayan yung itsura kung niya. gusto mo talaga malaman right away, meron mga lab Blood test, test. mga blood test. Medyo may kamahalan nga lang. Talaga, yung mga PCR na Yes. tinatawag po natin. Kaya sometimes, since na pare-pareho lang naman ang gamutan na gagawin mo, so gamutin mo na lang. Oo yung nga, Doc. pasyente.
meron ba tayong ibang klaseng, meron ba tayong treatment to cure chikungunya to begin with? Wala po talaga. Ngayon pinag-aaralan pa lang, meron na raw available na vaccine. Okay, pero pinag-aaralan pa rin po kung magiging epektibo nga ba ito, no? So hindi pa ito nilalabas kumbaga, no, completely. So ang importante talaga, usually a viral infection is a viral infection. So we Kahit just na wala let kang it- gamot, gagaling ka. Anong kinakailangan mo lang? Pahinga. Maraming fluids. Okay, paracetamol lang po. Vitamin C, you have to boost your immune system. Yun lang ang kailangan Ito, mo. Doc, ang chikungunya kasi parang severe talaga siya. So, depending on the condition of a patient or a person na Well, nakuha actually, niyan, hindi lang depende siya kasi 1 yan week, sa diba? tao eh. Depende yan sa tao kasi. May mga tao po na medyo mataas ang tolerance sa pain, hindi niya masyadong inaantana. Kaso nga lang, since pag nakita mo yung mga rashes, medyo ano ka ng scary. konti. Hindi siya diba? infectious. Infectious siya. Pagka yung lamok na kumagat sa kanya, kinagat ka, Oo. ikaw nasusunod. Pero Pero person yung to magkatabi person, tayo, hindi po. Pero okay. Doc, hindi ba to katulad ng dengue na kapag bumaba yung platelets mo, doon na manganganib ang Yun iyong lang ang buhay? nakakatakot sa dengue, di ba? Bleeding. Oo, Okay? oo. Ito may konting pagbaba lang yung platelet count. Pero not so much na katulad sa dengue hemorrhagic fever na talagang nag-25 na lang ang matitirang platelet sa'yo, may ganon. Dito may konting pagbaba kasi viral infection nga ito eh. Oo. Yung iba pang viral infection, even flu, would have a little konting baba ng ating platelet count. Pero nakaka-recover ka agad yung platelet count natin. Yung Zika naman po. Yung Zika, Zika iba virus. namang klase din po Oo. yun. Ibang klase rin pong virus din po yun, which is very common sa mga karamihan sa babae din, no? Yung mga pregnant women, yung mga ganyang tipo. So, hindi mo alam kung sino dyan sa mga lamok na yan. May bit-bit ng mga virus na yun. Ano Kaya naman dapat ang mag- simptomas ng Zika Parang compared pareho Compare sa eh. chikungunya. Okay. Kamukhang kamukha din po. Kamukhang kamukha Pero, din po. okay, Doc, alin dito sa tatlong to ang talagang fatal, katulad ng Dengue. lamang? So, Dengue lang pinakamalala talaga. si dengue? Dengue lang talaga. So yung dalawa, you can just let it run its course? No. Yung Zika kasi kinakailangan medyo bantay din tayo ng konti, especially pag among women, especially for pregnant women, yung mga ganyan tipo, kinakailangan bantayan din mabuti. Kasi- Ang importante, magpa-check up. Oh, ano po Sa nangyayari naman po sa Zika kapag hindi ito, baka Oo, magka-miscarriage? mga ganun po. Okay. Tapos may mga lung problems, brain problems, yung mga ganun tipo. Ganun din naman ganun din naman po ang chikungunya rin. Pag pumasok mo sa atin ng virus, buong organs mo meron eh. No, brain mo, So, lahat heart affected. mo, kidney mo. Kaso nga lang yung inflammatory reaction sa katawan ng tao, doon lumalabas yung sobrang grabe yung response niya. Ang sasakit talaga, crippling to the point na Hindi ka hindi na makalakad. makapagtrabaho yung tao. At yan po ang naiiwan. Mawawala yung rashes, mawawala yung fever, okay? Pero yung bone pains, yung joint pains mo, 1 month, 1 year, Ay, Yikes. Doc. oo, yung iba hindi na makapagtrabaho ng maayos. Yung activity of daily living naapektuhan na. So, So, makakatulong ba, Doc, yung halimbawa pag inom ng paracetamol para lamang maibsan yung sakit ng mga joints? Actually, makatutulong naman po talaga yung paracetamol. Wag muna po yung aspirin, wag po Okay. muna po yung mga non-steroid anti-inflammatory drugs, yung mga NSAID po. Ang makakatulong na malaki dyan, paracetamol, pahinga, maraming fluids, importante. Boost the immune system, vitamin C, importante talaga yun. Okay. And then, Doc, as a final word to our kadas, kasi akala ng mga kadas natin saan ba namumugad tong mga lamok na to? Ayan. Yeah. Siyempre, kung paano Para nyo prevention na iningatan ang lamang. sarili nyo Oo. doon sa dengue, ganun din po. No? Iwasan po natin yung pinamumugaran. Saan ba nang namumugad yan? Sa mga water na stagnant, di ba? Yan yung mga tubig sa florera, tubig sa flower base, sa aquarium, sa alulod, sa gutter, sa nakaimbak na tubig sa likod. Sabi nila kahit tansan daw na Totoo yun. It's so Lalo scary kung na, mahilig, Doc. kung plantita ka, tapos yung malalaking dahon na plantita, Yung may mga tubig na may na naiiwan iwan, dito na oo. tubig, Dangerous pwede din dyan yun. mabuhay yung Bamboo! yung Hindi, mga lamok lingid na sa yan. kaalaman ng mga kada natin, So, yung bamboo kailangan pala. maging malinis ka talaga, tanggalin mo yan, gawin mong tuyo, okay?
maging malinis ka. Kasi alam mo naman, marami pang insekto sa paligid. Question, eh. Doc. What about yung mga chikiting? Kasi mas malala siguro kapag meron silang nararanasan ng Totoo ganyan. yun. Kasi tayo, Kaya nga dapat talaga, Okay lang ba sila lagyan kailangan ng talaga, kung maaari insect lang po repellent? sana, Yun nga, maganda yan. pag nasa playground, pasuutan sila ng mga long sleeve. Miski naman tayo. No? Kung Alam mo maaari yung mga nga lang- lamok ngayon, kahit kung naka-long maaari nga sleeves, lang ibalik nangangagat. yung kulambo, no? Kung maaari nga lang ibalik yung kulambo, no? Para po may protection tayo against sa kagat ng lamok. When it comes to insect repellents, Doc, are some safer than others? Kasi marami yung naririnig na dapat walang DEET or walang May mga hindi. natural Totoo yun. oils, Pero diba, alam na niyo po kasi yung mga repellent? available naman sa commercial market na mga insect repellent po, especially po yung mga hypoallergenic, makatutulong naman Okay naman yun, yan oo. sa mga anak May po isang natin. Even oil us, isang natural adult, oil. makatutulong yan. ano nga yun? Yung natural Citronella. oil? Citronella, exactly. Oo. Pwede Pwede yun? naman yan, no? Lalo na po kung alam niyo po na marami kayong, di ba may mga halaman na makatutulong din po para itabuhay po yung mga lamok-lamok na yan. Gawin po natin yan sa ating pong paligid. parang Importante malinis. oregano yata. Mga ganon. Mga Oo. ganung Mag-research herbs. tayo, mga kada, mag-research for that. tayo, Oo. mga kada. Siyempre, natural is better. Kaya, Doc, ang mensahe mo na lang para sa ating mga kadang nanonood ngayon patungkol sa... Alam mo, ang dami-dami pa hong mga infeksyon, ang dami pa hong mga nandiyan sa paligid po natin, hindi po natin alam. Ang kalaban po natin, hindi natin nakikita ng mata po natin. Correct. No? Oo. Virus, bacteria, parasito, fungus. Kaya kinakailangan po palakasin natin ang ating pong immune system. Tama. Pag kayo po may nararamdaman pong kakaiba, wag na ho kayong patumpik-tumpik. Punta na po kayo sa inyo pong family doctor. Yan, maraming salamat, Doc Ray. At sa mga nagnanais po kayo makausap, saan po kayo pwedeng Ang hanapin? inyo po lingkod, ang chairman po ng Infection Control sa Ospital ng Maynila Medical Center at tayo po ay training officer po sa Manila Doctors Hospital po sa Department of Family Medicine, Manila Doctors Hospital po. Oo, Doc. Napansin ko lang, meron bang mga ibang tao na mas susceptible sa kagat ng lamok kaysa sa iba? Yung lagi po meron nasa nga. labas, nasa kalye. Pero hindi. Pero lahat parang tayo. attraction wala, ako. Wala po, Same, wala. same. Lahat tayo ay pwedeng Dati kagatin. hindi ako ganyan. Kaya ko hindi ako masyado lapiting ng lamok. Pero now na medyo na-mature na kasi po ako. tignan mo, wala kang cover. Hindi, Doc. Hindi So, lagi yan. kailangan may cover lagi po. Pagka marami pong kakagatan yung lamok, purong ka talaga sa kagat ng lamok. Ganun lang pala yun. It's that simple. Maraming salamat, Doc Ray, as always. Thank you, Doc. And we hope to see you very Yes. soon once again para naman ma-inform ang ating mga kada tungkol sa mga sakit that they should be aware of. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!